Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, mga paraan ng pagtitipid. Tipid o hindi? Mag-thumbs up kung ito ay pagtitipid at thumbs down kung hindi. Pinapatay ang ilaw kapag walang tao. Iniiwang bukas ang gripo. Ginagamit ang magkabilang bahagi ng papel. Binibili ang lahat ng nakikitang laruan. Nagtitira ng baon upang ilagay sa alkansya. Aling gawain ang nakatutulong sa pagtitipid? Bakit mahalagang magtipid? Paano kayo nakakatulong sa bahay sa pamamagitan ng pagtitipid? Mga bata, may mga bagay tayong kailangan araw-araw tulad ng pagkain, tubig at kuryente. Ngunit alam ba ninyo na maaari nating mapanatili ang mga ito sa pamamagitan ng pagtitipid? Ngayon ay pag-aaralan natin ang iba't ibang paraan ng pagtitipid at kung paano ito makatutulong sa ating sarili at pamilya. Ano ang pagtitipid? Ang pagtitipid ay wastong paggamit ng pera, oras, tubig, kuryente, at iba pang kagamitan upang hindi ito masayang. Bakit mahalaga ang pagtitipid? Una, nakakatulong sa pamilya. Nakakaipon para sa hinaharap. Naiiwasan ang pag-aaksaya. Natutugunan ang mga pangangailangan. Mga paraan ng pagtitipid sa bahay. Patayin ang ilaw kapag walang gumagamit. Isara ang gripo pagkatapos gamitin. Ubusin ang pagkain sa plato. Ingatan ang mga gamit. Mag-ipon sa alkansya. Mga paraan ng pagtitipid sa paaralan. Gamitin ang magkabilang bahagi ng papel. Ingatan ang mga aklat. Huwag magsayang ng lapis at krayola. Magbaon ng sapat lamang. Pag-iingat ng gamit sa paaralan. Basahin natin. Ang matipid na si Ben. Si Ben ay isang batang masinop at matipid. Araw-araw ay nag-iipon siya
ng natitirang baon sa kanyang alkansya. Pinapatay rin niya ang ilaw at bentilador kapag walang gumagamit. Isang araw, nasira ang kanyang lapis. Sa halip na bumili agad ng bago, ginamit muna niya ang natitirang lapis sa bahay. Pagkaraan ng ilang buwan, marami na siyang naipon. Nang kailangan niyang bumili ng mga gamit sa paaralan, nagamit niya ang kanyang ipon. Natuwa ang kanyang mga magulang dahil natutuhan niyang magtipid. Sino ang batang nasa kwento? Ano ang ginagawa ni Ben sa kanyang baon? Ano ang ginagawa niya sa ilaw at bentilador? Ano ang ginagawa niya nang masira ang kanyang lapis? Bakit natuwa ang kanyang mga magulang? Kung ikaw si Ben, sabihin ang iyong gagawin sa bawat sitwasyon. May natira kang baon. Ano ang mas mabuting gawin? Maraming papel ang nasayang ng kaklase mo. Paano mo siya matutulungan? Nakabukas ang ilaw sa silid kahit walang tao. Ano ang gagawin mo? May sirang laruan, ngunit maaari pa itong ayusin. Ano ang iyong gagawin? Ang pagtitipid ay wastong paggamit ng pera at mga kagamitan. Ang pagtitipid ay nakatutulong upang matugunan ang ating mga pangangailangan. Ang pagiging matipid ay tanda ng pagiging responsable. Gawin natin. Gumuhit ng buong puso kung wasto ang pahayag at biyak na puso kung hindi. Ikalawang araw, mga paraan ng pagtitipid. Ano ang ginagawa mo upang makatulong sa bahay? Ano ang ginagawa mo sa iyong mga gamit? Bakit mahalagang alagaan ang ating mga kagamitan? Tingnan ang mga larawan. Aling gawain ang mabuti? Aling gawain ang nakapagtitipid? Bakit mahalagang magtipid? Mga bata, lahat tayo ay may mga pangangailangan tulad ng pagkain, damit at gamit sa paaralan. Upang magkaroon tayo ng sapat para sa ating mga pangangailangan, mahalagang matuto tayong magtipid.
Ngayon ay aalamin natin ang iba't ibang paraan ng pagtitipid na kaya nating gawin kahit bata pa lamang tayo. Ano ang pagtitipid? Ang pagtitipid ay tamang paggamit ng pera, oras, tubig, kuryente, at mga kagamitan upang hindi ito masayang. Bakit mahalaga ang pagtitipid? Nakakatulong sa pamilya. Naiiwasan ang pag-aaksaya. Nakapag-iipon para sa mga kailangan. Natutugunan ang ating pangangailangan. Basahin natin. Ang alkansya ni Ana. Mahilig mag-ipon si Ana. Bawat araw ay may natitira siyang 5 piso sa kanyang baon. Sa halip na bumili ng candy, inilalagay niya ito sa kanyang alkansya. Isinasara rin niya ang gripo pagkatapos maghugas ng kamay. Pinapatay niya ang ilaw kapag walang tao sa silid. Lumipas ang ilang buwan at napuno ang kanyang alkansya. Nagamit niya ang kanyang ipon upang makabili ng bagong kwaderno at lapis. Natuwa ang kanyang mga magulang dahil marunong siyang magtipid. Sino ang batang nasa kwento? Saan inilalagay ni Ana ang natitirang pera? Ano ang ginagawa niya sa gripo at ilaw? Ano ang nabili niya gamit ang ipon? Bakit natuwa ang kanyang mga magulang? Gawing wagi o gawing mali? Sabihin ang gawing wagi kung ang pahayag ay wasto at gawing mali kung hindi. Mag-ipon ng pera. Isara ang gripo kung tapos nang gamitin. Gamitin muli ang papel. Sirain ang mga gamit. Patayin ang ilaw kung hindi ginagamit. Ano ang gagawin mo? Sabihin ang iyong gagawin sa bawat sitwasyon. May natira kang pera sa baon. Ano ang gagawin mo? May natirang pagkain sa plato. Ano ang dapat gawin? May bakanting bahagi pa ang papel. Ano ang gagawin mo? Ang pagtitipid ay tamang paggamit ng pera at mga kagamitan. Maraming paraan ng pagtitipid na kayang gawin ng mga bata.
Ang pagtitipid ay nakatutulong upang matugunan ang ating mga pangangailangan. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang dapat gawin sa natirang baon? Ano ang dapat gawin sa gripo matapos gamitin? Ano ang ginagamit sa pag-iipon ng pera? Ano ang dapat gawin sa ilaw kapag walang tao? Bakit tayo nagtitipid? Gawin natin. Kompletuhin ang mga pangungusap. Ikatlong araw. Pagtitipid sa araw-araw. Alaga o sayang. Mag-thumbs up kung ang sitwasyon ay tama at thumbs down kung hindi. Batang maingat na gumagamit ng lapis. Batang nagsusulat sa magkabilang bahagi ng papel. Batang pumuputol ng lapis nang walang dahilan. Batang nagtatapon ng papel na maaari pa namang gamitin. Batang iniingatan ang kanyang mga gamit. Alin sa mga sitwasyon ang nagpapakita ng pagtitipid? Alin sa mga sitwasyon ang nagpapakita ng pag-aaksaya? Bakit kailangang ingatan ang mga gamit sa paaralan? Mga bata, araw-araw tayong gumagamit ng mga kagamitan sa paaralan tulad ng lapis, papel, krayola, at aklat. Kapag ginagamit natin ang mga ito ng maayos, nakakatipid tayo at mas natutugunan ang ating mga pangangailangan. Ano ang pagtitipid? Ang pagtitipid ay tamang paggamit ng pera, oras, kagamitan, tubig at kuryente upang hindi ito masayang. Mga paraan ng pagtitipid sa paaralan. Ingatan ang lapis. Huwag baliin o itapon kung maaari pang gamitin. Gamitin ang papel ng wasto. Sulatan ang magkabilang bahagi ng papel. Itago ng maayos ang mga gamit. Ilagay sa bag pagkatapos gamitin. Ingatan ang aklat. Lagyan ng cover at huwag sulatan. Gamitin lamang ang kailangan. Huwag magsayang ng krayola, pambura, at iba pang kagamitan. Basahin natin. Ang masinop na si Carlo. Si Carlo ay isang mag-aaral sa baitang isa. Mahal niya ang kanyang mga gamit sa paaralan.
Ginagamit niya ang magkabilang bahagi ng papel at maingat niyang itinatago ang kanyang mga lapis at krayola. Isang araw, naubusan ng papel ang kanyang kaklase. Dahil may natira pang malinis na papel si Carlo, nakapagbahagi siya nito. Dahil sa kanyang pagiging matipid at masinop, hindi siya agad nauubusan ng gamit. Natuwa ang kanyang guro at mga magulang dahil marunong siyang mag-ingat ng kanyang mga kagamitan. Sino ang batang nasa kwento? Paano ginagamit ni Carlo ang kanyang papel? Paano niya inaalagaan ang kanyang lapis at krayola? Paano niya natulungan ang kanyang kaklase? Dapat ba nating gayahin si Carlo? Bakit? Ano ang iyong gagawin? Sabihin ang iyong gagawin sa bawat sitwasyon. May kalahati pang papel na maaaring gamitin. Ano ang gagawin mo? Nahulog ang iyong lapis. Ano ang dapat mong gawin? May natira ka pang baon. Ano ang maaari mong gawin dito? Nasira ng kaunti ang iyong kwaderno. Itatapon mo ba ito o gagamitin pa? Bakit? Ang pagtitipid ay tamang paggamit ng mga kagamitan. Maaaring magtipid sa paaralan sa pamamagitan ng pag-iingat ng mga gamit. Ang pagtitipid ay nakatutulong upang matugunan ang ating mga pangangailangan. Ang batang matipid ay responsable at masinop. Gawin natin, gumuhit ng buong puso kung wasto ang pahayag at biyak na puso kung hindi. Ika-4 na araw. Pagiging matyaga sa pag-iimpok at pagtitipid. Ano ang tawag sa bagay na ito? Ano ang inilalagay dito? May alkansya ba kayo sa bahay? Ano ang pakiramdam kapag nadaragdagan ang iyong ipon? Ano ang gusto mong mabili gamit ang iyong ipon? Mga bata, may mga bagay tayong gustong mabili o kailangan sa paaralan. Ngunit hindi natin ito makukuha agad kung wala tayong sapat na pera. Kaya mahalagang matutunan natin ang pagiging matyaga sa pag-iimpok at pagtitipid. Sa pamamagitan ng unti-unting pag-iipon, matutugunan natin ang ating mga pangangailangan at matututo tayong maging responsable. Ano ang pag-iimpok?
Ang pag-iimpok ay pagtatabi ng pera o mga gamit upang magamit sa tamang panahon. Ano ang matyaga? Ang matyaga ay taong hindi agad sumusuko at patuloy na ginagawa ang isang mabuting gawain. Paano magiging matyaga sa pagtitipid? Magtabi ng natitirang baon. Kung may natirang 5 piso, ilagay ito sa alkansya. Mag-ipon araw-araw. Kahit maliit na halaga ay lumalaki kapag naiipon. Ingatan ang mga gamit. Kapag iningatan ang gamit, hindi agad kailangang bumili ng bago. Magkaroon ng lagayan ng gamit. Maayos na ilagay ang mga gamit upang hindi mawala. Gumastos lamang ng kailangan. Unahin ang pangangailangan bago ang kagustuhan. Basahin natin. Ang alkansya ni Maya. Araw-araw ay nagtatabi si Maya ng 5 piso mula sa kanyang baon. Inilalagay niya ito sa kanyang alkansya. May pagkakataong gusto niyang bumili ng candy at mga laruan. Ngunit naisip niyang mas mahalagang ipunin ang kanyang pera. Patuloy siyang nag-ipon sa loob ng ilang buwan. Nang dumating ang pasukan, nagamit niya ang kanyang ipon upang makabili ng bagong kwaderno, lapis at pambura. Tuwang-tuwa si Maya dahil nakatulong ang kanyang pagtitipid sa kanyang pangangailangan. Sino ang batang nasa kwento? Ano ang ginagawa ni Maya sa natitirang pera? Ano ang gusto niyang bilhin, ngunit hindi niya ginawa? Ano ang nabili niya gamit ang kanyang ipon? Ano ang natutuhan ni Maya? Ang pag-iimpok ay pagtatabi ng pera para sa hinaharap. Ang pagiging matyaga sa pagtutuloy ng mabuting gawain kahit mabagal ang resulta. Ang pag-iimpok at pagtitipid ay nakatutulong upang matugunan ang ating mga pangangailangan. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Saan dapat ilagay ang naipong pera? Ano ang ibig sabihin ng pag-iimpok? Ano ang katangian ng batang patuloy na nag-iipon? Ano ang dapat unahin? Bakit mahalaga ang pag-iimpok? Gawin natin, iguhit ang iyong alkansya
o sarili habang naghuhulog ng pera sa alkansya. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!